nandyan sa Florida Bus Terminal, partner? Si Arch29, Boy Gonzales. Boy, ano nga sitwasyon dyan? Tina Edniel, para matulungan at mabigyan ng maalalayan yung mga chance passenger na uuwi sa kanilang mga probinsya, ngayong Semana Santa ay nagdagdag ng oras ng biyahe ang mga bus terminal sa Maynila, particular dito sa Florida Bus Terminal, Victory Liner Bus Terminal sa Erncio Street, Erncio Street, Sampaloc, Maynila. At mga biyaheng Zambales, Olongapo, Baguio, dito naman sa Florida, Ilocos, Isabela, Cagayan, at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Ayon sa mga pamunuan ng terminal, nung nakalipas na linggo ay halos fully booked na ang kanilang mga biyahe, kaya nagdesisyon sila na para ma-accommodate ang mga nagbabaka sakali kasi pasero para makauwi at magbakasyon sa kanilang mga probinsya. Wala namang problema sa pagbebenta ng ticket at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus sa mga susunod na araw. At naigpit ang mga seguridad na pinapairal ng mga pulis sa lahat ng terminal sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Police Brigadier General Benito Guzman, ang OIC Director ng MPD, ay pinababantayan niya lahat ng mga bus terminal, mga simbahan sa lungsod ng Maynila, at nag-iikot-ikot itong bagong hepe ng Manila Police District. Dito naman sa Ensyo, dumating na yung mga taga MMDA kanina ay medyo nagkakatraffic yung mga taxi driver na nag-aabang ng pasero sa kanto ng Ensyo at ng Lacson na Avenue. At dumating na yung dalawang tauhan ng MMDA. Pero wala akong nakita sa mga sumandaling ito na pulis na dapat ay nagbabantay dito sa naturang lugar. Pati yung mga taga-LTO, dapat ay nag-inspect sila ng mga bus patungo sa mga probinsya. Boy, ito si Boy, yes. Isa lang sa akin yung kasi kanina naranasan ko na halos malate, na muntik na malate dito sa programa. Sapagkat yun nga oras na ito ng sakayan at babaan ng maraming mga pasahero sa mga terminal. Binabanggit mo kanina may pagsikip na ng daloy ng traffic. Maliban dyan sa tinututukan mo ngayong mga terminal, ano pang mga points sa Maynila yung mga siguro dapat i-anticipate ng mga tao na baka pagdaan nila doon, nagsasakay, nagbababaan yung maraming pasahero, baka mag-traffic. Yung dit, sa may sa Doroteo Jose Rizal Avenue. At yung mga bus terminal dyan ng Bataan Transit, Genesis Bus Terminal dyan sa area ng DOC, ay malit lang kasing kalsada dyan, ay malalaki yung bus. Pagka sila ay galing sa probinsya, at kakanan sila, dadaan sila sa Rizal Avenue, dadaan sila dyan sa area ng DOC, medyo maliit yung kalsadang yan At yung mga terminal nila dyan, nasa pinakamalaking bakanting lote lamang itong mga terminal na bus dyan sa DOC. Mga biyaheng Bataan, Olongapo, at may mga biyaheng Baguio at Cavite ang mga bus dyan sa area ng DOC. At isa pa sa mga dadaksahin ngayon, yung Raymond Bus Terminal dito sa Teresita Street sa may Sampaloc din, yung papauwi ng Bicol, Masbate. Nung isang araw, nandun ako bandang hapon, hirap na hirap yung isang pasahero, hindi na siya umuwi. Baka sakali makakuha ng ticket. Nakakuha naman ticket, ang biyahe niya ay bandang hapon. Pero ang problema, parang yung kanilang ticket pero yung upuan nasa gitna. Ibig sabihin na marami yan May mga nagpadala pa nga sa atin ng video. Di ba kailangan ng nakaupo yung mga pasahero sa mismong upuan sa gitna ng pagka yan na-inspect ng mga mga otoridad, makikita nila yan sa sobrang dami kasi nakikiusap yung mga pasahero kahit sa gitna kumuha na lang ng upuan, pero problema niyan 14 hours
14 na oras, 15 oras, nakaupo ka sa gitna ng bus. Yan yung nakikita natin dahilan. Chance sa passenger sila, pero ang upuan daw niya ay nasa gitna. Hindi man siya makasandal. Biro mo, 14 na oras ang biyahe, Oh boy. Saka penitensya. Naglabas ng pahayag ang LTFRB sa ating panayaman, no? Bawal daw yung mga ganyan, partner. Pati nga sa standing, lalo na sa mga provincial bus dahil matagal ang biyahe. Bawal yung nakatayo, bawal yung nakaupo sa mismong pero talagang namimilit yung iba. Paano yung napapagbigyan ng mga pamunuan ng mga bus dito sa lungsod ng Maynila. Ang problema lang dyan yung overloading. Pagka ang sisi niyan sa bus company. Kumbaga, sinuri mo't lahat yung sasakyan mo dahil nagmagandang loob ka na magsakay ng mga pauwi. Nagkaroon ng problema, wag naman sana. Yun, ang sisi sa operator at sa driver din. Sa operator, nakikiusap talaga sila na tawag dito na makaupo. Yun ang naging problema. Bawal yun, di ba? Ang alam ko, bawal yun na... Saka, kaya nga nagbibigay ng special permit ng DOTR. Di ba? Para hindi ganyan. Para sa makasakay sa ibang mga bus. Para may ibang unit ng bus ang bumiyahe. Oo, yan yung dapat masubaybayan. Lalo na ngayon, kaliwat kanan, nakikita natin, kaliwat kanan yung aksidente. Ang bibilis ng biyahe, paanda ng mga takbo ng mga driver. Kaya pinag-iingat din na mga otoridad. Meron na dumating dito, Edniel, Tina, dumating na rito ng 2 pulis na dito sa nabanggit sa lugar sa may Erncio Corner, Loyola. Narinig ka, boy. Yes. Narinig ka. Wala daw kasi kanina. Kasi nagtatapsilog lang sila Nag-breakfast lang pero hindi kasi. Sinabi ko lang wala. Baka nag-respond. At dumating na. Nagmamadali pa. 2 nakamotor. Ayun. Nagmamadali pa talaga. Nanginginig pa. Nanginginig pa. Ingat ka. Mainit ngayon. Mainit. Edlet, masipag yung yung bagong hepe, nag-iikot siya, Wow. Sa mga PCP, sa mga station, mga presinto. Siyempre, pagka nakita natin umikot sa mga bus terminal yan, mauudyo kanya yung mga tauhan niya na magbantay ang mga pulis Manila sa mga bus terminal. Pero yan naman talaga ang kanilang duty. Bantayan yung mga bus terminal, ang mga simbahan. Mamaya mag-report tayo dahil maraming kasada sa Maynila isasara bukas ng gabi. Dahil sa procession sa kinabukasan diyan sa simbahan ng Quiapo. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales.